Good day mga kasandugo. Ngayong araw ay pupunta ako ng Boracay. Pero hindi ako sasakay ng eroplano. Magbabas ako papuntang Roxas, Oriental Mindoro. And then from Oriental Mindoro, sasakay ako ng ferry to Caticlan. Tara po, samahan niyo ako sa biyaheng ito. Nandito ako ngayon sa Ceres Bus Line dito sa Hill Puyat Corner Taft Avenue. Mga kasandugo, balis na ang bus papuntang Batangas Pier. Mga kasandugo, time check 4:15 in the afternoon. Nandito tayo ngayon sa bus terminal ng Ceres dito sa Batangas City. Maya-maya lang ay pupunta na tayo sa Batangas Pier. Mga kasandugo, nandito na tayo ngayon sa Batangas Pier. Maya-maya lang ay sasampa na ang bus sa barko. Ang biyahe natin mula dito sa Batangas Pier hanggang sa Calapan Port ay 2 to 2.5 hours. Mga kasandugo, nakasampan na dito sa Roro ang bus na sinakyan namin. Ang pangalan ng Roro na ito ay Santa Margarita. Maganda po ang loob, hindi ka maboboard dahil meron pang 7-Eleven sa loob ng barko. Itong barko na ito ay komportable naman. Magaganda ang upuan at merong air condition room. Yun, nasabi ko na may 7-Eleven at talagang hindi ka maboboard dito. Mga kasandugo, ang pamasahe nga pala mula Buendia hanggang Roxas, Oriental Mindoro, kasama na ang Roro, ay 1,300 per person. Regular price yun. Pag senior, PWD at saka student, 1,160 lang. Mga kasandugo, marahil merong magtatanong, bakit hindi ko ginawa ang Manila to Batangas, then Batangas direkta ng Caticlan? Ang purpose ko kasi ay mag-road trip. Kaya ang pinili ko ay Buendia to Batangas, Batangas to Calapan, Calapan to Roxas. And then sa Roxas, tsaka na lang ako mamimili kung anong oras ako sasakay papuntang Caticlan. Mga kasandugo, papalapit na ang Roro sa port ng Calapan. Kasandugo, biyahe na ulit tayo from Calapan to Roxas, Oriental Mindoro. Mga kasandugo, dumating ako dito sa Roxas, Oriental Mindoro, past 12 in the evening. About more than 10 hours na biyahe sa bus, Roro, and then bus again to Roxas. Pagdating dito, ang inaasahan kong sasakyan na Starlight 2 AM ay hindi na nagbiyahe. Kaya mabuti na lang merong 1:30 AM na Roro. Ang pangalan ay Orange, papuntang Caticlan. Pero not recommended for tourists po ito. Ang pamasahe nga pala dito sa Orange Roro ay 900 ang regular price.
At 640 naman pag ikaw ay senior citizen, PWD or student. Aside from that, mayroon pang babayaran na 15 pesos na terminal fee. After 5 hours at sea, malapit na tayong dumating sa Katiklan at kitang-kita na dito ang Boracay Island. Ito mga kasandugo ang Boracay Island. Ito. Doon naman ang doon tayo pupunta sa Katiklan. Doon dadaong ang barko. Mga kasandugo, nandito na tayo sa Katiklan Port. Pagbaba natin dito sa Katiklan Jetty Port, sasakay ulit tayo ng motorboat going to Boracay Island. Mga kasandugo, nandito na tayo sa loob ng Jetty Port. Ang unang gagawin ay ang registration at verification. Papakita lang ang ID at sasabihin kung anong hotel ang iyong titirhan. Ang susunod ay magbayad ng terminal fee na 150 at ang environmental fee also 150. At ang pinakahuling babayaran ay ang boat fee na 50 pesos. At pagkatapos ng lahat ng bayarin, dito na dediretso sa papuntang motorboat. Ang turista ay nasa left at ang aklanon ay nasa right. Mga kasandugo, nandito na ako ngayon sa Boracay. And finally, ang gagawin natin ay sasakay ng tricycle going to hotel. Dito ang sakayan ng e-trike. Ang pamasahe nga pala dito sa e-trike ay 150. Yung ikaw lang ang pasahero, parang inarkila mo siya. Mga kasandugo, dumating na ako dito sa aking hotel, Henan Lagoon Hotel. Nakakapagod itong biyahe kong ito. Inabot ako ng 19 hours from Buendia hanggang dito sa Boracay. Lahat-lahat na yon kasama ng barko at saka tricycle pa ko hanggang dito sa hotel. Sa mga adventurous people na tulad ko, pwede nyo bang subukan ito? Pero sa mga nagmamadali at mainipin sa biyahe, huwag nyo po itong susubukan. Hindi po sulit ang pagod. Ang original plan ko ay sasakay ng Starlight Ferry pagdating sa Rojas. From Rojas to Katiklan. Pero dahil hindi maaasahan ng kanilang schedule, minabuti ko nang sumakay ng magbiyahe agad katulad ng Orange Roro. Pero hindi ko po ito mai-advise sa inyo dahil hindi siya pang turista. Hindi siya malinis, maraming ipis, at hindi maganda ang mga upuan. Ang marirekomenda ko sa inyo ay sumakay ng Starlight Ferry or Montenegro Roro. Yan ang the best. Pero bago sumakay, i-check nyo muna ang kanilang schedule o kaya magtanong muna kayo para malaman nyo ang eksaktong schedule nila. Paki-check po ang kanilang Facebook page o kaya ang kanilang website. Dito ko na po tatapusin ang video kong ito. Maraming salamat sa inyong panonood.
Please like, share, and subscribe. Thank you very much again. God bless. Bye-bye. Thank you for watching. Mabuhay. Please don't forget to like, share, and subscribe. And please hit the notification bell. Maraming salamat.